formar. Carguen. Apunten. Consumatum est. Aray! Mahal! Mahal! Manganganak na yata ako! Tidora? Kasyano? Ano po iyan, tata? Tumawag ka ng kamadrona. Nanganganak na ang ina. Opo, tata. Bilang handog ng pag-ibig para sa mundo, ikaw ay si Jose Protasio Rizal E. Mercado o tatawaging Pepe, na magsisilbing alaala ng pag-ibig at kasiyahan. Hunyo 22, 1861 ang araw ng aking binyag. Sa pamamagitan ng tubig ng binyag, ako ay tinanggap bilang isang Kristiyano at naging bahagi ng komunidad ng mga Katoliko. Si Padre Rufino Colantes ang nagbinyag sa akin. Ang aking mga magulang na sina Francisco Mercado at Teodora Alonso, kasama ang aking mga ninong at ninang, ay dumalo sa seremonya. Ito ang simula ng aking buhay bilang isang Kristiyano at bilang isang Pilipino. Tatlong taong gulang pa lamang ako ay marunong na akong bumasa. Sa edad na 5, marunong na rin akong magsulat at magbasa sa wikang Espanyol at Ingles, mga wikang itinuro sa akin ng aking ina. A, ba, ka, da. Ang galing anak, sadyang napakatalino mo. Pinagsabihan ng inang gamo-gamo ang anak na huwag lumapit sa apoy ng lampara nang hindi siya masunog. Ngunit hindi nakinig ito. Siya ay lumipad at naglaro malapit sa lampara at walang ano-ano ay nahagip siya ng apoy at namatay. Kung nakinig sana ang anak sa kanyang ina, sana ay hindi ito napahamak. Pepe, naiintindihan mo ba ang kwento ng gamo-gamo? Oo, Pepe. Kaya hindi mo dapat tularan ang gamo-gamo at dapat lumayo siya sa apoy para di nabuwis ang kanyang buhay. Ama! Mahal, nanalo ang ating anak sa patimpalak. Galing naman ang anak mo. Anak, pwede mo bang ulitin ang iyong tula para sa amin ng iyong ina? Oo naman, Ama. Sa murang edad na 8, nakapagsulat na ako ng aking unang tula na pinamagatang Sa Aking Mga Kabata, isang tula na nagpapahalaga ng pagmamahal sa sariling wika. Pagkalipas ng ilang taon, naisipan ng aking ama na ipasok ako sa paralan at ipadala sa Binyan upang doon muna ako manirahan
para ako ay makapag-aral. Kailangan na mag-aral ang ating anak sa paaralan, mahal. Ngunit mahal, alam mo namang masakitin ang ating anak. Masasanay rin siya at lalakas rin kanyang katawan. Pasyano! Ano po yan, tatang? Ihatid mo muna sa binya ng iyong nakabatang kapatid at doon muna siya mamamalagi at mag-aaral. Sige po, tatang. Anak, mag-iingat ka doon at huwag kang magpapagutom, ha? Opo, inay. At palagi kang mananalangin. Sama kong Diyos. Opo, inay. Ama. Malapit sa akin ang nakakabatang kapatid na si Concepcion. Siya ang pinakamahal ko sa lahat ng babae kong kapatid. Ngunit hindi inasahan, siya ay pumanaw sa murang edad na 3 taong gulang sanhi ng isang sakit. Ako ay lubhang nalungkot sa kanyang pagkawala at yun ang unang pagkakataon na lumuha ako. Dito na nagsimula ang aking pakikibaka na malayo sa aking pamilya. Unang araw pa lang ay nagsimula na ang aking klase sa pangunguna ng aming guro na si Maestro Justiani Aquino Cruz. Naranasan ko sa binyan ang mga bagay na di ko naranasan sa aming tahanan, gaya ng pamamalo sa mga mag-aaral na may kasalanan. Sa murang edad ay aking nasaksihan ang pagmamalupit at pag-alipusta ng mga Kastila, gaya na lamang sa nangyari sa pagbitay sa 3 pari na pinagbintangan sa kasalanan di naman nila ginawa. Sa pagtatapos ng aking pag-aaral sa binyan, ako ay nagulat sa balitang hinuli at ikinulong ang aking ina dahil sa akusahan ng kanyang hipag na kasabwat raw sila at kanyang kapatid na si Jose Alberto sa pagtangkang lasunin siya. Simula noon nawalan na ako ng tiwala sa pagkikipagkaibigan. Simula ngayon ay hindi mo nakagamitin ang apelidong metal. Ito ay mapanganib para sa iyo. Madadamay ka sa paghihiganti ng mga demonyong Kastila laban sa atin. Bakit naman, kuya? Pinag-iinitan na ang ating pamilya dahil malapit daw tayo kay Padre Burgos. Kaya ikaw, Pepe, mag-aaral ka ng mabuti. Huwag mong ikahiya ang ating pamilya. Oo, kuya. Ngunit anong apelyido ang aking gagamitin? Jose Rizal na ang iyong ngalan. Magandang araw, Pumaguro. Magandang araw. Umupo muna. Maaari ko bang i-enroll ang aking kapatid na si Jose sa inyong paaralan? Ngunit matagal na matapos ng enroll. Tsaka nag-umpisa na rin yung klase ko. Alam kong nag-umpisa na ang inyong klase. Pero maaari ba akong humingi ng pagpuro na maipasok ang aking kapatid sa inyong paaralan? Sapagkat si Jose ay isang masipag, matalino at masunurin na bata, kaya't siya ay mabilis matuto. Tingnan ko ang aking magagawa. Nag-aral ako sa Ateneo Municipal de Manila para sa aking pangunahing edukasyon. Doon, ako ay nakakuha ng mga pangunahing kaalaman at kasanayan na magagamit ko sa aking mga susunod na hakbang. Habang ako ay nag-aaral, ay doon ko nakilala ang mahihin at magandang dalagang anak ni Antonio Rivera. Siya, si Leonor Rivera. Tungalay kong arana para sa dalagang walang kasing ganda. Amoy roses ang alimuyak kung nanaisin ng tadhanang mapalin lang. Di hahayaan mawala pa tong liham ng maasang mata mong makabasa. Handang gawin lahat maging pamilya
pag-asa nating dalawa, siyang huli at hanggang isa. Papatunayan ang unang pag-ibig ay di mawawalan. Nakailang tula na, ba't tila di napupuna ang tangi kong hiling? Hanggang dulo ikaw ang kapiling. Kung pwede lang hanggang magpakailanman. Leonor, hinihiling ko kay Batal na sana hindi tayo magpinsan. Ngunit paano kung malaman nila ang ating relasyon? Anong gagawin natin? Itatanan kita. Itatago mo natin ang ating lihim na ugnayan at tatawagin kita kitang timeless para hindi nila mahalata. Marso 23, 1877, ako ay nakatanggap ng aking diploma sa Bachelor of Arts degree na may mataas na karangalan. Ang araw na ito ay patunay ng aking pagtitiyaga at sipag. Ito ang lihim nating kasunduan. Pupunta ka ng Europa at mag-aaral ng medisina. Ano kuya? Pupunta ng Europa? Bakit hindi na lang kayo? Mas makikinabang ka doon, Pepe. Hindi kuya. Paano ako iniibig? Paano si Leonora? Sarili mo lang ba ang iyong iniisip? Paano ang ating bayan? Hindi kuya. Tingin mo ba papayag si Nanang at si Tatang? Ako ang bahala sa kanila. Pupunta ka ng Europa. Malalaman lang nila kapag nasa Espanya ka na. Habang nasa Europa, naging bahagi ako ng kilusang propaganda na nagnanais ng reforma. Dito ko rin isinulat ang unang nobela na pinamagatang No Limit Tangere. Mahigpit na pinagbabawal ang libro sa Las Pilipinas, pero maraming kopya na ang nakapasok sa bansa. Pagkatapos nito, gumawa ako ng isa pang nobela. Nakadugtong ng una kong nobela, ito ay may pamagat na El Filibusterismo, na ang inspirasyon ko sa pagsulat nito ay ang tatlong paring martir. Mga kasama, magsisimula na mamayang gabi ang revolusyon. Natatakda ng ating paglusok para sa tambangan ng Guardia Civil na tatawid sa Balintawak. Ilabas niyo ang inyong mga sidula at sabay-sabay natin putulin ang koneksyon sa mga Kastila. Unitin ang sidula! Unitin! Mabuhay ang revolusyon! Mabuhay! Mabuhay ang katipunan! Mabuhay! Sa aking pagbabalik sa Pilipinas ay natatagpo ang La Liga Pilipina, isang reforma na nagbibigay proteksyon laban sa karahasan, pagpapaunlad ng edukasyon at agrikultura. Sa dapitan ay nakilala ko si Josephine Bracken, isang babaeng may diwa ng kabutihan at walang sawang suporta sa akin. Siya ay lumapit sa akin upang humingi ng tulong para sa kondisyon ng mata ng kanyang ama na nangangailangan ng isang komplikadong operasyon. Ang kagandahan ni Josephine ay hindi lamang nagkikita sa kanyang pisikal na anyo, kundi pati na rin sa kanyang malalim na pagkatao at matatag na loob. Siya ay naging aking kinig at kasama sa aking mga huling sandali.
Bonifacio Rizal Mercado y Alonso Rialonda ay napatunayang nagkasala sa kasong sedisyon, rebelyon at pakikisangkot sa pag-aalsa. Ikaw ay hahatulan ng sentensyang kamatayan sa 30 ng Disyembre 1896 sa Bagong Bayan. Anong nangyari sa'yo, anak? Bakit ganito ang sinapit ng iyong kapalaran? Hindi ko kayang mawala ka, anak. Hindi kaya ni Inang. Patawad aking ina. Ito ay isang sakripisyo para sa inyo at sa ating bayan. Hindi ko na kaya ang pagmamalupit ng mga Kastila sa ating bayan at sa kapwa ko Pilipino, aking ina. Patawad. Sa loob ng aking kulungan sa Fort Santiago, ako ay sumulat ng Mi Ultimo Adios, isang tula ng pagmamahal sa bayan at paalam sa mga mahal ko. Sa tanan ng buhay ko, wala kayong ginawa kundi husgahan ako. Kinuha nyo na lahat, pati ang bayan kong pinakamamahal. Mamamatay akong hindi nakikita ang ningning ng bukang liwayway ng aking bayan. Consumatum est. Ngayon ay narito tayo sa makasaysayang Rizal Park, kung saan matatagpuan ang bantayog ng ating dakilang bayani na si Dr. Jose Rizal. Siya isang tunay na inspirasyon sa ating pagiging malaya mula sa mga Kastila, at ang kanyang mga nobelang No Limitang Here at El Filibusterismo ay nagpahayag ng mga pang-abuso ng mga Kastila at nagmulat sa mga Pilipino sa kahalagahan ng pagkakaisa at pagmamahal sa bayan. Ang kanyang mga akda at mga gawa ay patuloy na nagbibigay inspirasyon sa atin upang ipagpatuloy ang pagtahak sa landas ng kalayaan at pag-unlad.